Meron pong isang kilalang abogado na pro-XRP na si Ginoong Bill Morgan ang nagbigay ng matinding opinyon tungkol kay Tether at sa bagong stablecoin ni Ripple na si RLUSD. Ayon po kay Ginoong Morgan, may malaking pagkakaiba ang dalawa pagdating sa transparency at sa pamamahala ng kanilang mga reserves. Mas pinaboran po niya si RLUSD kumpara kay USDT dahil sa mas malinaw na paraan ng paghawak nito ng pondo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kung bakit po tinutuligsa ni Ginoong Bill Morgan si Tether. Ayan, ang unang punto po ni Ginoong Bill Morgan ay tungkol sa reserve management ni Tether. Ang ginagawa kasi ni Tether ay hawakan ang kanyang reserves nang hindi gumagamit ng independent third-party custodian. Para kay Ginoong Morgan, ito ay isang malaking kahinaan dahil wala itong sapat na garantiya ng seguridad at transparency. Kung titignan, ang kawalan ng malinaw na paghawak ng reserves at matagal ng issue kay Tether, ito ang dahilan kung bakit palagi itong may FUD o takot at duda sa market. Kaya ang possible impact po nito sa market ay posibleng mawalan ng kumpiyansa ang ilang investors kay Tether at lumipat sila kay RLUSD na mas malinaw ang sistema. Maaari itong magdulot ng bahagyang pagbaba sa demand kay USDT kapag mas marami ang magsimulang magtanong tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang reserves. Ngayon ay meron pong actual na post dito si Ginoong Bill Morgan. Yan, dito po sa kanyang X account. Yan, malaki po yung kanyang followers, 25.6K. At ang sabi niya dito is, "There is only one fact I don't like about Tether. It does not have an independent third party holding its reserves in the way that Ripple has arranged for BNY Global to hold the reserves for RLUSD. That is enough for me to be more comfortable with RLUSD." Kaya yan, mas komportable daw po siya kay RLUSD dahil sa kanyang ipinaliwanag na kanyang dahilan. Ngayon ay ano po ba ang nakikitang mas maganda kay RLUSD? Yan, pinuri naman ni Ginoong Bill Morgan itong si RLUSD dahil ang kanyang reserves ay hawak po ng BNY Mellon, isang malaking institusyong bangko na kilala sa pagiging maaasahan or reliable. Para kay Ginoong Morgan, ang pagkakaroon po ng BNY Mellon bilang tagapamahala ng reserves ay nagbibigay po ng mas mataas na tiwala. Ang ganitong klase po ng transparency ay napakahalaga para sa mga traders at investors dahil mas malinaw po ang proteksyon sa kanilang pondo. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong sistema ay posibleng magdala ng mas maraming institutional investors papunta kay RLUSD. Kapag dumami po ang demand, natural na tataas din ang kanyang market cap at market share. Ngayon ay totoo bang lumalakas ang market share ni RLUSD? Sa nakaraang buwan lamang, buwan lamang, yan ay tumaas po ang market share ni RLUSD mula po sa $527 million hanggang $666 million. Yan, ibig sabihin niyan ay 26% ang itinaas nito sa napakaikling panahon lamang. Ang ganitong paglago ay malinaw na sinyalis na mas dumarami ang tumatanggap at gumagamit kay RLUSD. Kaya ang market impact po nito ay ang mabilis na pagtaas na ito ay nagpapakita po ng lumalakas na kompetisyon kay USDT. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend, maaring unti-unting bawasan ng mga traders ang kanilang paggamit kay Tether at mas tututok sa stablecoin ng Ripple. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng Tether para manatiling matatag? Yan, hindi naman nagpapahuli itong si Tether.
Kamakailan lamang ay nag-hire po sila ng isang dating executive mula sa White House Crypto Council na si Ginoong Bo Hines. Ang kanyang papel ay para tumulong sa compliance at lalo na sa expansion ni Tether sa US. At dagdag pa rito ay nakapagtala si Tether ng $2.6 billion profits nitong second quarter ng ngayong taong 2025 at nakapag-issue po sila ng $13.4 billion na halaga ng USDT. Kaya ang market impact po nito ay kahit maraming kritisismo kay Tether, nananatili pa rin itong malakas at may malaking hawak sa market. Kaya ang pagkakaroon ng malaking profit at patuloy na pag-expand sa US ay senyales na hindi po basta-basta mawawala itong si Tether. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RLUSD sa traditional na finance? Ang stablecoin po ni Ripple ay hindi lang nananatili sa crypto space. Nakikita natin na mas nagiging bahagi na ito ng traditional na finance. Halimbawa, ang bullish IPO noong nakarang linggo ay gumamit ng RLUSD para sa settlement. Dagdag pa rito, si RLUSD ay ginagamit na bilang collateral at pang cross-border payment, cross-border settlement. Yan, kaya ang impact po nito sa market ay ang pagsasama ni RLUSD sa ganitong malalaking transaction ay nagdadala ng mas mataas na kredibilidad. Kapag mas marami pang traditional na institution ang gagamit kay RLUSD, posibleng mas maging matatag at mas mataas ang demand nito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng bagong OCC rules? Ayan. Isa pang malaking balita ay mula po sa US Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Ayon po sa bagong rules, pinapayagan na ang mga community banks na makipagtulungan sa stablecoin firms. Napakalaking bagay po nito para kay RLUSD dahil mas magiging madali ang pagsasama niya sa banking system. Kaya ang impact po nito ay malinaw na positibo kay RLUSD. Kapag tuluyan po siyang nakakuha ng US banking license, tataas ang kanyang kredibilidad at mas lalo pang lalaki ang kanyang market share. Yan, ano naman ang magandang katangian ni Tether ayon kay Ginoong Morgan? Yan. Bagamat may kritisismo si Ginoong Bill Morgan kay Tether, inamin niya na may isang bagay na maganda naman kay USDT. Hindi pa kasi ito nawalan ng peg sa US dollar kahit kailan. Para sa isang stablecoin, napakahalaga po nito dahil ito ang nagbibigay ng tiwala na hindi po basta-basta magbabago ang kanyang value. Kaya ang impact po nito sa market ay kahit maraming tanong tungkol sa reserves, matibay. Ang matibay po na peg ni Tether sa dollar ay dahilan kung bakit nananatili itong pinakamalaking stablecoin sa buong mundo. Bilang panguli, kung titingnan po natin, malinaw na si RLUSD ay mabilis na lumalakas dahil sa kanyang transparency at suporta mula sa BNY Mellon. Dagdag pa rito ang bagong OCC rules at posibleng US banking license ay mas magpapatibay sa kanyang posisyon. Sa kabilang banda, si Tether ay nananatiling matatag dahil sa kanyang malalaking profits at malawak na expansion. Pero hindi po maikakaila na ang kakulangan sa independent custodian at credible audit ay malaking hamon para sa kanyang reputasyon. Kaya para po sa akin ay mas nagiging interesting ang laban ng dalawang stablecoin na ito. Si RLUSD ay parang bagong challenger na unti-unting kumakain sa market share habang si Tether ay isang matagal ng hari na sinusubok na panatilihin ang kanyang trono. Ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at investors ay kung paano po magpapatuloy ang kompetisyon na ito dahil siguradong may epekto ito sa galaw ng stablecoin market at pati na rin sa kabuuang crypto ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.